Si Senator Amy Marcos naman at ang Department of Energy nagbanggaan sa work setup sa gitna ng krisis sa enerhiya. May report dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Victor Bombo Jaira, mariing binatikos ni Senadora Amy Marcos ang Department of Energy kaugnay ng ipinapatupad nitong work arrangement kung saan 2 araw lamang kada linggo ang on-site work at kalahati lang ng mga empleyado ang pisikal na pumapasok. Sa pagdinig ng Senate Ad Hoc Protect Committee ngayong araw, bahagyang nagkapalitan ng pahayag si Marcos at si Energy Secretary Sharon Garin. Ayon kay Marcos, hindi akma ang ganitong setup sa gitna ng lang krisis sa enerhiya at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Aniya, kung sino pa ang dapat nangunguna sa paghahanap ng solusyon ay tila nawawala sa eksena. Iginiit ng senadora na kinakailangang mas aktibo ang Department of Energy lalo na't direktang naapektuhan ng krisis ang sektor ng transportasyon, agrikultura at pangisdaan. Sa panig naman ng Department of Energy, ipinaliwanag ni Garin na bagamat may work from home arrangement ang ahensya, hindi ito nangangahulugan na tumigil ang kanilang operasyon. Aniya, tuloy-tuloy ang trabaho ng kanilang mga kawani kahit weekends sa loob ng 8 linggo upang matiyak ang sapat na supply ng langis sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, aktibo ang kanilang monitoring at koordinasyon upang maiwasan ang kakulangan ng supply ng petrolyo sa bansa. Pakinggan natin ang mga naging palitan ng pahayag ni Senator Amy Marcos at Secretary Sharon Garin. Ang DOE, 2 days lang. Tama ba yun? Parang wala kayong urgency sa katawan, ayos lang. Can you please explain the rationale for this madness? At nagagalit ang tao, 2 araw lang kayo magtatrabaho sa harap ng krisis? Mr. Chair, work from home doesn't mean that we don't work, ma'am. We work every day. We meet every day, even in weekends. We haven't stopped actually for 8 weeks already. Yan kasi Hindi po- sinabi ninyo kanina na yung i-accelerate yung approvals. Ang daming nagre-reklamo. Wala daw silang mahagilap sa DOE, PNOC for the approvals of contracts, for the approvals of different projects. Walang tao. 2 araw lang. Di nila alam kung sinong papasok, sinong hindi. Doon pa sa 2 araw, kalahati lang daw papasok. 50% daw yung memo ninyo. Bakit ganun? Kayo inaasahan. Namamatay na yung tao ng gutom, hindi na makapaghanap buhay. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Tama ba yun? Mr. Chair, hindi po nagbabakasyon ng DOE. I mean, we work from 8 up to 8 in the evening, doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country sufficient in supply and monitor the prices. All of them are working even harder now than we kahit ano. Dapat lang po, dapat lang. But how does DOE manage the crisis if half of its personnel is away? Kahit i-zoom mo pa yan nakatakot-takot, kung nangangalahati lang at 2 araw lang, yan lang talaga maaasahan. Anong Ipinunto din ni Marcos na ang direktiba ng Pangulo ay 4 na araw na on-site kada linggo bilang bahagi ng pagtitipid sa enerhiya. Ngunit tila sumobra naman raw ang ahensya sa pagtitipid at 2 araw lang ang pasok nila. Binigyan din ng senadora na may mga reklamo umunong walang nahanap na tauhan sa opisina ng ahensya sa gitna ng krisis. Sa depensa ni Garin, tiniyak niyang ang mga frontline personnel ay patuloy na naka-duty habang ang mga naka-work from home ay gumaganap pa rin ng kanilang tungkulin. Aniya, makikita ito sa mga natapos na trabaho ng ahensya. Muli, pakinggan natin ang mga naging palitan na pahayag ni Senator Amy Marcos at Secretary Sharon Garin. Lahat ng gobyerno, 4 na araw. Ang sabi ng Pangulo, 4 na araw. Ang private company, wala ngang tapang na magsara kahit 1 araw sa nervyos dahil ang sama ng kalagayan natin. Bakit kayo 2 days? 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity in this. From the get-go, we wanted to push. Sa sobrang saving naman ninyo, Secretary Garin, hindi naman yata tama na walang pumapasok yung mga oil stakeholders, lahat ng umaasa na makabili ng mas murang langis, walang mahagilap sa DOE. I mean, you can see naman kung ano yung pinanggagawa namin over the last 8 weeks.
It is not because they are at home and they are not doing anything or nanonood lang ng TV doon or hindi nagtatrabaho. We can show it in our accomplishments, Mr. Chair. Lahat po sila overtime yan. Hindi po nagtigil ang trabaho dahil work from home. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country para Hindi ba ambag po sinabi kami- ng Pangulo na 4 days? Bakit kayo kinalahati pa yung 4 days? Hirap na hirap yung mga pumupunta sa DOE, magpapapirma sa PNOC, walang tao. Ibig sabihin, wala sila doon. Sino naman ang magtatrabaho? Sinong pipirma? Sinong kakausapin? Sino mag-a-approve ng kinakailangan natin kapag ganyan? Kaya pala, pag nagtatanong kami, wala na kayong sinabi, kundi pag-aaralan, ire-review, babalikan, pagmimitingan. Kasi nga, 2 days a week. Samantala, natigil ang palitan ng pahayag ng sumingit ang chairman ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian na nagmungkahi sa Department of Energy na ripasuhin ang ipinapatupad na 2-day work on-site setup. Ayon kay Gatchalian, mahalagang tiyakin na epektibo ang operasyon ng ahensya, lalo na't nasa kanila ang malaking responsibilidad sa gitna ng krisis sa enerhiya. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.